Ayan guys, no? Ngayon guys, ang i-share ko lang sa inyo guys, ito yung mga motor ng Samsung na inverter guys. Ito yung mga motor ng front load Samsung inverter. Tapos ito naman guys, motor ng LG, no? Ayan. So, kaya ko lang guys nilabas yung video na ito, no? Kung paano sukatin yung motor, kung paano natin malaman na good yung motor. Kasi may mga bago tayong technician na mga nagtatanong pa rin, no? Kung ano yung sukat ng motor, no? Paano i-test yung motor ng isang automatic washing machine. Kasi nga, yung iba nagdo-troubleshoot ng mga motor ng automatic washing machine, hindi nila alam kung motor ba ang sira o baka sa board, no? So actually guys, madali lang naman ang pag-check sa mga ganitong motor, no? Lalo na ito guys sa front load. Madali itong i-check, no? Yung mga inverter na front load, no? Madali siyang i-check guys, no? Kasi kung mapansin nyo, ang pag-check lang naman ng motor, no? Yung mga ganitong type, no? Ang una nyo tingnan guys, ito, siyempre, dapat smooth pre-wheel, no? Ayan, dapat hindi siya matigas. Kasi kapag matigas siya, ibig sabihin guys, sira or sira yung bearing, no? Ayan, dapat smooth siya, no? Tapos guys, ang next na natingnan yung resistance value, no? Ang resistance value guys ng isang motor na inverter, no? Ang inverter kasi natin guys is 3-piece, no? Ibig sabihin, pag sinabi nating 3-piece guys, same value yung tatlong resistance niya, no? So tulad nito guys, ang pagsukat nito, ito susukatin natin, no? Para malaman natin na kung anong mga sukat ng inverter na motor, no? Ayan. Ayan. Ito guys, yung tester natin, ilawan lang natin, lagay natin sa resistance, no? So may tatlong pin ito pa rin guys, no? Makita nyo, ito guys, tatlong pin yan, no? Yan, tatlo yan, yung pin. 1, 2, 3, no? So, ititest nyo lang yan guys, pin by pin, no? Tulad nito, ititest natin, ayan, no? Yung 1 and 2, ayan, 4.7, no? 1 and 3, yan, 4.5, 4.6, no? So, yan. Tapos, 2 and 3, yan. Kung kita nyo guys, yan, 4.6. Basta guys, tandaan nyo guys, ang lahat ng inverter motor, no? Yung mga inverter motor natin, 3-piece, no? Pag sinabi natin 3-piece, dapat ang sukat ng tatlong pin ay same value, no? Or same, no? Or dapat, kung example, 4.5, dapat hindi magkalayo guys, no? Yung resistance nila, mga 4.6, mga point something lang dapat yung yung kinaiba, no? Pagdating sa mga motor, no? Kasi ang motor guys ng inverter, dahil 3-piece siya, yung resistance value niya same lahat, no? Ayan. So lahat yan guys, lahat ng inverter motor, no? Kahit anong motor yan, no? Tulad nito, ito kasi sa front load nasa 4.7, no? Yung iba guys nasa 13, yung iba naman nasa 10, no? Ayan. So pare-pareho yung reading yon ng bawat pin, no? Ayan, tulad nito kay Samsung, no? Samsung front load, ito yung motor niya. So ang reading niya is 4.6, no? So pag na-read nyo yan ng mga example, yung dalawa 4.6 pareho, tapos yung isa naman nung sinukat nyo ay nasa 8 na, so ibig sabihin sira na yung motor nyo, no? So yun po yung basihan kung paano malaman kung sira na yung isang windings, no? Kahit anong motor guys, no? Basta pagdating sa inverter guys, dapat same yung resistance na marireading nyo sa bawat pin, no? So tulad nito guys, sukatin din natin yung sa LG, no? Ito yung sa LG guys. Ayan, so ito guys, nandito na yung terminal ng LG, no? Ayan, sukatin natin to guys, no? Para makita nyo rin, no? Ayan, so pin 1 tayo, 1 and 2. Ayan, ayusin natin. Ayan guys, 10.5, 10.6, no? Lipat natin siya sa 3. Ayan. 1 and 3. Ayan, 10.6, 10.4. Ayan. Ayan, so 10 point something. Ayan. So ilipat naman natin sa 2 and 3. Ayan, 10.2.3. Ayan. So ibig sabihin guys, same reading lang, no?
Kapag nag-check kayo guys ng motor ng isang washing machine, basta inverter, dapat sim reading lang yung makukuha nyo, no? Dito naman guys, sa mga ganitong direct drive, ang pag-check naman nito guys, ito, no? Tulad yan, na-check nyo ito, ayan. So, tingnan nyo rin guys, example, good yung resistance, no? Good yung resistance nito, no? Ibig sabihin, wala tayong problema sa winding kasi equal yung sukat niya. So, ang next nyo guys titingnan, ito yung mga magnet na nandito sa gilid. No? Baka naman kumakalas na. No? Kasi pag kumakalas na ito guys, ang takbo ng washing machine, ang ingay. Tapos pag may, or iba naman, pahinto-hinto siya, mabilis, malakas, mabilis. No? Pag itong mga magnet na ito guys, natanggal na, na-detach na siya dito sa kanyang lagayan. No? So, dapat naka-intact ito guys. No? So, ganoon po ang pag-check itong mga direct drive motor. No? So ito guys, ang LG may hall sensor ito, no? So wala na dito yung hall sensor. So may nailabas naman na tayo kung paano i-test yung hall sensor ng LG, no? So kapag nag-troubleshoot kayo ng isang washing machine guys, checkin nyo parts by parts, no? Para hindi kayo maligaw, no? Simulan nyo sa motor, no? Kung saan nagka-problema, no? Kung mapansin nyo na hindi siya umiikot, so simulan nyo sa motor. Tingnan nyo yung umiikot na portion, no? So, parts by parts yung pag-check, no? Para hindi kayo maliligaw pag-check nitong mga parts ng ating washing machine, no? So, ayan. So, basta tandaan nyo, guys, basta inverter motor, 3-piece. So, pag 3-piece yan, DC voltage yung ang output na voltage na nagpapatakbo sa kanya. Ibig sabihin, equal yung reading ng resistance value ng washing machine, ng motor, no? Regardless, guys, kung 3 man yan, kung 5 man yan, kung 13 man yan, basta, yung tatlong pin, guys, same value, no? Wala dapat nagkakaiba. Kasi pag lumayo na yung isang reading, ibig sabihin, sira na yung windings ng isang motor, no? So, ayan. So, sana makatulong din yung video natin, no? Pagdating sa mga motor, no? Basta tandaan nyo lang, guys, pag motor na inverter, sim lang ang sukat ng bawat ngipin, no? So, baka maliligaw kayo sa troubleshooting, no? Kasi may mga ginawa na kami before na although yung technician natin, yung gumawa, no? Na-check nila yung isang washing machine na Panasonic, hindi umiikot, no? So, nag-findings na board ang problema, no? So, si customer bumili ng board, nung sinalpak, ganoon pa rin, no? So, nung pinuntahan natin, guys, doon na natin na-identify na ang problema motor, no? Dahil nakita natin doon sa value or doon sa resistance value ng isang motor na hindi na siya equal. So, ayan. So, okay guys, sana makatulong po yung video nito pagdating sa inverter motor ng ating automatic washing machine. Okay guys, bye-bye!